Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang karugtong ng Aralin 1. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Uli, ang ating unang aralin ay ang audience, layunin at konteksto, ang kanilang epekto sa personal at interpersonal na komunikasyon. Bago tayo magsimula, mayroon ulit isang magbabahagi ng kanyang paboritong salita. Salamat sa iyong pagbabahagi, ngayon dadako na tayo sa balik-aral. Tignan natin kung talaga bang mayroon kayong natutuhan sa paksa natin kahapon. Para sukatin kung mayroon kayong natatandaan pa at natutuhan sa tinalakay natin kahapon, narito ang isang gawain. Speaking, sorting game para sa ating balik-aral. Mayroon akong table na inihanda. Ito ay binubuo ng 4 na kolom. Para sa unang kolom, makikita ang sitwasyon. Para sa ikalawa ay audience, ikatlo ay layunin at ika-4 ay konteksto. Ang gagawin mo ay babasahin mo ang sitwasyon. Titignan mo ang mga salitang may salungguhit at susuriin mo kung ano ang sinasaalang-alang sa bawat sitwasyon. Halimbawa, sa titik A, basahin natin, nagpapadala ka ng mensahe sa iyong advisor. Ito ay dahil para humingi ng extension sa submission ng plate, kaya gumagamit ka ng po at opo at maayos na mga pangungusap. Ang salitang may salungguhit ay advisor. Tingin mo, ano kaya ang isinasaalang-alang dito? Audience ba? Layunin o konteksto? Mahusay. Para sa titik A, ito ay tungkol sa audience. Para naman sa titik B, isinusulat mo ang iyong reflection paper para ipahayag ang iyong sariling opinyon tungkol sa isang issue. Ang mga salitang may salungguhit ay ipahayag ang iyong sariling opinyon. Tingin mo, ano kaya ang isinasaalang-alang dito sa sitwasyon? Mahusay. Ang sagot ay layunin. Para naman sa sitwasyon C, nagbabago ang tono mo at nagsasalita ka ng mas tahimik dahil nasa library kayo ngayon ng iyong pangkat. Ang salitang may salungguhit ay nasa library. Tingin mo, ano naman kaya ang isinasaalang-alang sa sitwasyong ito? Mahusay, konteksto. Muli, kapag sinabi nating konteksto, ito ay pinagsamang settings at keys na kung saan kailangan nating tignan ang lugar at tono. Para naman sa sitwasyon D, gumagamit ka ng mas simpleng wika at maraming halimbawa dahil grade 7 student ang iyong tinuturuan bilang peer tutor. Tingin mo, ano kayang salik ang isinasaalang-alang sa sitwasyong ito? Mahusay, ang sagot ay audience. Para sa panghuling sitwasyon, nagsusulat ka ng mas formal na mensahe dahil opisyal na group chat ng klase, kasama ang inyong guro ang pagpapadalahan mo. Ang salitang may salungguhit ay opisyal na group chat ng klase. Tingin mo, ano kayang salik ang isinasaalang-alang sa sitwasyong ito? Mahusay. Ang salik na isinasaalang-alang sa sitwasyong panghuli ay konteksto. Para bigyan kayo ng pasilip sa ating bagong paksa ngayong araw, ay naghanda ako ng isang gawain. Ito ay tinatawag na anticipation guide. Para sa panuto, basahin ng mabuti ang bawat pahayag. Lagyan ng check ang kolom na sang-ayon kung naniniwala kang tama ang pahayag at hindi sang-ayon naman kung hindi ka sumasang-ayon. Pagkatapos ng talakayan, balikan ang iyong mga sagot at alamin kung may pagbabago sa iyong pananaw.
Narito na ang anticipation guide. Sa unang 2 column, makikita mo ang bago ang talakayan. Ibig sabihin, sasagutan mo ito bago natin talakayin ang bago nating paksa. Sa gitnang bahagi naman, makikita mo ang pahayag at sa huling 2 column naman, makikita mo ang pagkatapos ng talakayan. Ibig sabihin naman, ito ay sasagutan mo pagkatapos nating talakayin ang ating bagong paksa. Sabay-sabay nating basahin ang mga pahayag. Una, ang isang magiliw na pagbati ay sapat na batayan upang ituring na epektibo ang pagsisimula ng isang pag-uusap, anuman ang konteksto. Ikalawang pahayag, ang isang kalahok na palaging nagtatanong ng follow-up question ay may tuturing na mas mahusay na kausap kaysa sa isang kalahok na mas madalas magbahagi ng sariling ideya. Ikatlong pahayag, maituturing na epektibo ang isang pag-uusap kahit hindi na isa katuparan ng lahat ng 3 hakbang, basta't naabot ang layunin ng mga kalahok. Ikaapat, maituturing na hindi aktibong pakikilahok kung ang isang kalahok ay sumasang-ayon lamang sa mungkahi ng kausap ng walang idinaragdag na bagong ideya. Panlima, sa isang sitwasyong may limitasyon sa oras, maaaring katanggap-tanggap ng lubos na laktawan ng hakbang ng pagtatapos ng may pagpapahalaga. Muli, katulad ng binanggit ko kanina, ang sasagutan nyo lamang ay ang unang 2 column na kung saan ito ay labeled as bago ang talakayan. Muli, lalagyan ninyo ng check ang column na sang-ayon kapag naniniwala o sang-ayon kayo sa pahayag. Hindi sang-ayon naman yung lalagyan ninyo ng check kung hindi kayo sumasang-ayon sa pahayag. Narito na ang ating bagong paksa, ang mga hakbang sa pakikipag-usap. Mayroon tayong 3 hakbang. Bago natin ipagpatuloy, nais kong kumuha kayo ng inyong kwaderno para makapagtala kayo ng mahalagang impormasyon sa ating bagong paksa. Ang unang hakbang sa pakikipag-usap ay magsimula ng positibo at bukas. Open approach. Una, maaari mong simulan ito sa simple at magiliw na pagbati tulad ng kumusta o hi. Ang unang pagbati ang nagsisimula ng simula ng komunikasyon. Kung magiliw at may respeto ang pagbati mo, maaaring mas maging komportable ang kausap mo at mas maging bukas siya sa inyong komunikasyon. Kapag gagawa tayo ng unang pagbati, hindi kinakailangan na mahaba. Kailangan lang ito ay may paggalang at pagrespeto. Narito ang ilang mga halimbawa para mas madali ninyong maunawaan. Una, magandang umaga po ma'am. Ikalawa, hi, kumusta ka na? At ikatlo, hello, ang tagal na nating hindi nagkita. Maaari ka ring magbigay ng obserbasyon tungkol sa isang bagay na karaniwang nararanasan o nakikita ninyong dalawa, tulad ng trapiko o isang kaganapan. Kung nahihirapan kang gumawa ng simulang pagbati, maaari kang pumili ng isang bagay na parehas ninyong nakikita o nararanasan. Sa tulong nito, maiiwasan na maging awkward at mapapanatiling natural ang daloy ng komunikasyon. Narito ang isang halimbawa sa loob ng paaralan. Grabe ang init ng panahon ngayon, ano? Oo nga, halos lahat pawis na papasok pa lang. Kung mapapansin natin, silang dalawa ay nakararanas ng init ng panahon, kung kaya't natural lamang ang daloy kahit na ito ay kasisimula pa lamang. Narito naman ang ikalawang halimbawa. Mukhang mahirap yata yung quiz natin mamaya. Oo nga, nag-review ka ba kagabi? Sa halimbawang ito, makikita natin na parehas silang may quiz. Kung kaya't, naging natural lamang ang daloy ng pag-uusap nila. Narito naman ang ikatlong halimbawa habang umuulan. Ang lakas pala ng ulan ngayon. Oo nga, mabuti na lang may dala akong payong. Kung makikita natin dito sa halimbawa, parehas nilang nararanasan at nakikita yung malakas na ulan. Kung kaya't kahit walang formal na pagsisimula ay naging natural ang daloy.
Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, magkumustahan muli tayo. Isang malaking ngiti kung nauunawaan ninyo ang ating talakayan, bahagyang ngiti kung bahagyan nyo lamang itong nauunawaan, at malungkot naman kung hindi. Ngayon, kailangan ko ng opinion nyo. Anong tingin mo? Maaaring isipin natin na basta maggiliw ang pagbati, magiging epektibo na ang pagsisimula ng pag-uusap. Ngunit, totoo kaya ito sa lahat ng sitwasyon? O kaya naman, angkop kaya ito sa lahat ng sitwasyon? Narito ang unang halimbawa. Hi, kumusta ka? Okay naman, ikaw? Tingin mo, angkop ba ang ginamit na simulang pagbati? Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Kung ang sagot mo ay angkop, mahusay. Angkop nga ang simulang pagbati sa ugnayang ito. Ang susunod na halimbawa naman ay sitwasyong nasa ng isang pamilya. Hi, ang saya ng araw ngayon, no? Tingin nyo, angkop ba yung simulang pagbati na ginamit ng babae? Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Pero kung ang sagot mo ay hindi, mahusay. Tama ang iyong kasagutan. Sa bahaging ito, hindi angkop ang ginamit na simulang pagbati. Para naman sa ikatlong halimbawa, narito ang sitwasyon. May drill sa paaralan. Hi, kumusta? Tingin mo, angkop ba ang ginawang simulang pagbati? Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Kung hindi angkop ang iyong kasagutan, mahusay. Tama ang iyong kasagutan. Sa sitwasyong ito, hindi angkop na bumati. Ngayon, mayroon na dito akong katanungan. Sa tingin ninyo, sapat na ba ang isang magiliw na pagbati upang masabing epektibo ang pagsisimula ng pag-uusap? Maaari niyong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Bilang kasagutan, tandaan natin na hindi lamang pagbati ang mahalaga. Kailangan ding isaalang-alang ang konteksto, ang taong kausap at ang layunin ng pag-uusap. Ngayon, balikan natin yung tinalakay natin noong nakarang araw. Sinasabi ni Delheims na hindi sapat na tama ang salita. Dapat alam din natin kung paano natin iaangkop ang konteksto, taong kausap at layunin natin sa pakikipag-usap sa gagamitin nating salita. Kailangan nating isaalang-alang ang konteksto. Muli, kapag sinabi nating konteksto, ito ay pinagsamang setting at key. Kumbaga, kailangan alam natin kung saang lugar gagamitin ng wika at paanong paraan natin ito bibigkasin. Bukod dito, kailangan din nating isaalang-alang ang taong kausap. Kailangan nating kilalanin kung sino ba yung kakausapin natin. At panghuli, kailangan nating malaman ang layunin. 'Di ba nga, katulad ng binanggit natin sa nakaraang talakayan, kada iba ang layunin, iba rin ang salita at iba rin ang pamamaraan kung paano ito bibigkasin. Bilang pagbubuod para sa unang hakbang sa pakikipag-usap, maaaring maganda ang pagbati. Ngunit, kung hindi natin ito iaangkop sa sitwasyon, hindi pa rin magiging epektibo ang komunikasyon. Bago natin ipagpatuloy sa ikalawang hakbang sa pakikipag-usap, magkumustahan muli tayo. Ulit, kapag naunawaan mo ang ating paksa, ngumiti ka ng malaki. Kapag naman bahagya lamang, bahagyang ngiti lang, at malungkot naman kung hindi mo nauunawaan ang ating paksa. Mahalaga na masigurado nating lubos ninyong nauunawaan ang unang bahagi bago tayo magpatuloy dahil ang ating paksa ay magkakakonekta. Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.